Meron pa rin mga tanim na mustasa dito sa taas ng bundok at bago nga sila tuluyang masira at matuyot, naisip ko nga na gawin tong burong mustasa para hindi masayang. Kahapon nga nung galing ako dito sa taas ng bundok, nung naglalakad-lakad ako sa paligid ng kubo, napansin ko nga na meron pa rin palang mga tanim na mustasa dito si Papa sa may gilid-gilid. Kaya naman kinabukasan nga kaagad ng hapon, bumalik ulit ako dito at pipiliin ko nga ngayon yung mga dahon ng mustasa na pwede pang pakinabangan. Kasama ko nga pala ngayon si Mama at saka yung pamangkin ko, pero bago ako magburo ng mustasa ay naglakad-lakad muna kami dito saglit sa may gilid ng kubo at naghahanap nga kami ng mga bunga ng langka. Meron kaming nakita na isang puno na ang dami niyang bunga, kaya naisip ko nga rin dyan na bukas ay magugulay ako nito, ginataan. Pagkatapos niyan, bumalik na nga ulit ako dito sa kubo at pumunta na nga ako dito sa mga nakatanim na mustasa. Kung mapapansin nyo rin pala, medyo lanta na yung mga dahon niya kasi kagagaling lang nito sa sikat ng araw. Pero kinabukasan, maganda na ulit ang mga dahon nito kasi nalamigan na at nahamugan na rin. Yung mismong dahon na lang pala dyan yung mga kinukuha ko at pinili ko na nga lang dyan yung mga ayos pa talaga. Yung ibang puno ay namulaklak na pero hindi ko na siya kinuhanan ng dahon. Ang kinuhanan ko na lang dyan ay yung mga hindi pa namulaklak. Bukod rin pala dito sa may harapan ng kubo na pinagkukuhanan ko na tinanim ni Papa, meron din palang nakatanim dito sa may kabilang gilid na tinanim naman ni Mama. Eto naman palang pinipitasan ko na to na ngayon, eto talaga ay punla na hindi na naitanim at napabayaan na nga lang kaya lumaki na sila ng ganito. Medyo madamo na nga rin dito sa pinagkukuhanan ko pero kahit na gano'n na medyo masukal na nga at madamo yung ibang dahon niya ay talagang magaganda pa rin. Medyo marami-rami nga din dyan yung mga nakuha ko at marami pa nga rin ako mga nakita doon kanina na mga dahon na maliliit. Pero siguro kung mag-uulan-ulan paminsan-minsan ay siguradong lalaki pa ang mga yon. At syempre, bago ko to ibabad sa asin at pigain mamaya, hinugasan ko muna siya ng maayos para matanggal din naman yung kanyang mga dumi. 3 beses ko nga siya dyan na hinugasan para siguradong matanggal yung mga dumi na nakadikit sa dahon. At yung pinaghugasan ko nga dyan ay dito ko naman dinilig sa may sili na nakatanim lang din malapit sa kubo. Pagkatapos kong hugasan ng mga dahon, binudburan ko naman siya dito ng asin at hahayaan ko nga muna siya dyan ng mga kalahating oras. At dahil nga meron akong ginagawa kanina, hindi ko na napansin tong pamangkin ko na naglaro na pala ng abo sa may kalan. Kainaman ang dungis kaya pala tahimik siya kanina nung may ginagawa ko kasi meron din siyang ginagawa. Kalahating oras pa yung hihintayin ko bago ko pigain yung dahon ng mustasa, kaya naman nagukay nga muna ako dito ng singkamas para meron namang kain-kainin yung aking pamangkin. Isang piraso lang yung hinukay ko kasi hindi ako sigurado kung mauubos niya. At kung mauubos niya man, edi huhukayan ko na lang ulit siya mamaya. Lumipas na ang kalahating oras kaya naman binalikan ko na nga dito yung binabad ko na mustasa at etong at pinagpipiga ko na. Kailangan kasing matanggal yung katas nito para mabawasan naman yung kanyang pagkamakarhat. Dalawang klase rin pala yung gagawin ko ngayon. Yung isa, ibababad ko siya sa hugas bigas at yung isa naman, ang gagamitin ko ay suka. Pinagbubuhol ko na lang din pala para kako ay maganda tingnan. Pero yung iba, ang ginagawa nila, nilalagay nila ng buo o kaya naman yung iba ginagayat-gayat nila. At yung hugas bigas din pala nilagay ko dito, hindi ito yung unang hugas sa bigas, ito yung pangalawang hugas. Naglagay nga lang din ako dyan ng kaunting asin at pagkatapos ay tinakpan ko na. Ganun lang kadali. At dito naman sa pangalawang garapon ay ibababad ko naman to sa suka. Eto nga binabad ko sa suka, masarap din sana to kapag meron siyang kasama na bawang o kaya naman ay sibuyas, kaya lang nakalimutan ko namang magdala. Kaya naman ang nilagay ko na nga lang din dyan ay asin, tapos muntikan ko pa nga makalimutan dyan maglagay ng paminta. Ganito lang kadali gumawa ng burong mustasa at pagkalipas nga ng 3 araw o 4 na araw, basta nagbago na yung kulay ng dahon ay pwede na to kainin. Pagkatapos ko nga rin makagawa dyan ay umuwi na rin pala kami nila Mama. See you lang for today's video. Thank you for watching!